Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaro ng munting channel nito sa iba't ibang panig na pag-imbito sa atin sa Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat kay Hawa. Ngayon po ay September 3, 2025, ganap na pong alas 4:24 ng hapon. Ito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga followers. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood o pakinggan dito po sa ating ginagawang pangalan araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Ito po ay Facebook Live. Muli, isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng abuti ng pamaral ng The Assembly of Jehovah's Witnesses. Ang ating paksa sa hapong puto, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Ang ating pong tinatalakay, hindi po doon sa unang Korinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kakulungan ng mga banal. Minsan pa natin purihin, pasalamatan, dakilain si Abay Hawa sa pagbibipas niya sa atin ng buhay. Patuloy na ibinabahagi niya hindi lamang sa atin, maging sa lahat ng mga narito sa mundong ito. Napakabuti ni Abay Hawa sa lahat ng kanyang mga nilalang, ultimong mga hayop. Hanggang kadikitang merong buhay. Hindi nga lamang marunong magbalik ang tao kay Abay Hawa ng mga papuri, pasasalamat. Iba nga lamang ang nababalikan. Wala ko tayong magagawa, talagang ganun. Sa hindi pagkakilala ng maraming tao kay Abay Hawa. Muli, maraming salamat po isang magandang hapon po sa lahat po ng sino man, anumang relihiyon na kinaaniban mo o anong pananampalataya meron ka. Loobin na ni Abay Hawa na magbukas siya ng hindi lamang yung mga mata, pandinig, kundi maging sa puso. So muli isang magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon si Serging Macar, Lisa Indinibli Corsiga, Brad Wilfredo Bedes, kasama na rin siyempre yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon po. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Joel Suela, Carlo Roll, Brad Noli Tungkuwa, Brad Jesse Juarez, Jen Juarez, Brad Ezekiel Umali, Sister Shirley Radarisa, Melchor Pasis, Fortunato Juarez, Brad Edmundo Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, ganang hapon, Sebastian Juarez, Leonardo Corsiga, Brad Sam Rotoni,
Alas 4:28 na po ang ating oras. Ayan. So, nasa ikatlong bahagi na po tayo, no? So, ang pagsaro natin muli ay yung nakalagay sa unang Korinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Para doon sa mga kapatid natin, talagang dapat andun po yung banal na espiritu na nagbigay ng kaloob sa atin kung paano natin yung salitang discerning o pagkilala. Yung bang kaharap natin, makilala natin bilang nasa laman o meron ba siyang espiritu. Yan o ikaloob eh. Yung makilala mo, yung kausap, Sister Lolita Corsiga, Loren Paulan Fernandez, Rosly Bandojo. Kasi pagka wala ko yung kaloob ng banal na espiritu, hindi natin makikilala kung yung kaharapan natin meron ba itong espiritu o nasa laman. Siyempre pagka nasa laman yan, ang tendency niyan ay alam niyo naman ang laman, yung diablo, manloks yan. Ang layunin talaga niyan, gibain yung nasa iyong kapayapaan na bunga ng espiritu, ng banal na espiritu. So dapat alam natin, kilala natin. Dapat meron talaga ho tayo na yung pagkilala ng espiritu o pagkilala, yung bang nakausap natin, siya ba'y nasa laman o merong espiritu. Dapat alam natin ano. Shirley Bandojo Avera. Ayun. Alas 4:31 na. Tuloy na ho tayo mga kapatid. So, huling basa ko ay Sister Shirley Bandojo. So, gaya ho, itutuloy ko lang ang bahagya, no? Bakit ba kailangan natin yan, Brad? Natural. Sa unang Korinto 7:15, sabi niya, sa bandang dulo, sabi niya, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos tungo sa kapayapaan. Ang pagtawag daw ni Abayhaw sa atin ay tungo sa kapayapaan. So kung halimbawa, kung ang makakausap mo ay nasa laman na gustong nakawin yung kapayapaan na ibinahagi sa iyo, alam mo kung paano siya gapiin, iwasan, di ba? Huwag lang patulan. Dapat ganon. Kasi parang ano yan eh, parang apoy yan ho. Di ba pag tayo nagpaparingas ng apoy, yun yung gatong mo, once na inalis mo, nawawala ho yung apoy eh. Nawawala yung apoy. Pero pagka yan, sinulsulan mo or ginatungan mo ng ginatungan yan, magliliyab at magliliyab. So anong gagawin mo pagka gano'n na-discern mo na tinutokso ka para alisin yung kapayapaang nasa iyo, huwag mo nang patulan. Di ba? Iwas na lang. Ayan. Leonardo Corsiga, Sister Elizabeth Benz. Ayan, magandang hapon ho. Dito sa unang Korinto 7:15, yung sapagkat tayo tinawag ng Diyos tungo sa kapayapaan. May konteksto yan. Yan din, yung unang Korinto 14:33, may konteksto din yan eh. Pero, iuhuli ko lang mo yan. Ito muna, tingnan natin. Ito tungkol doon sa pag-aasawa, no? Para doon sa mga kapatid natin. Kapatid natin na meron ng asawa, kapatid natin na dalaga binata, ano? Para meron tayong kaalaman
Ayan. Sabi ho dito sa 7.1, tungkol naman sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki na huwag gumalaw ng babae. Ano yung gumalaw? Makipagsiping, yung makipagsek or makipagtalik. Mabuti para isa siyang lalaki na huwag sumiping, makipagtalik, gumalaw ng babae. 2. Subalit, dahil sa laganap na ang pakikapit, ang bawat lalaki dapat magkaroon ng sarili niyang asawa. Dahil ang wika, laganap na yung pakikapit, yung bang pakipagtalik kahit kani-kanino, sabi niya, dapat magkaroon ng sarili niyang asawa. Gayon din ang bawat babae. Para maiwasan na. O yung fornication. Kung ikaw, yan ho kasi, kung wala pa ho tayo, o nasa laman pa tayo, baliwala yan eh. Teka ha. Para hindi na ako maipunan. Minsan nalilimutan ko. Brad Nelomali, Isil Manyoso, Sister Vivian Bandojo Mana, Rodelio Naba. Magandang gabi, Brad. Para mamaya, konti na lang. Para wala na akong malibanan. So, para maiwasan na. Kung namumuhay ka na sa kabanalan, para maiwasan yan, dapat magkaroon ka na ng isang asawa, no? Mga lalaki, mga babae. No? Dahil sabi niya, sapagkat hindi na ang babae, dapat ibigay ng lalaki sa kanyang asawa ang karapatan nito bilang asawa. Gayon din ang babae sa kanyang asawa. So, hanggang doon sa pakikipagtalik, dapat ibigay ang wika ng babae sa kanyang asawang lalaki yung nararapat. So, ganun din si lalaki, dapat ibigay. No? Sapagkat hindi na ang babae ang nagpapasya tungkol sa kanyang katawan, kundi ang kanyang asawa. At hindi rin ang lalaki ang nagpapasya tungkol sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong mga sarili sa isa't isa, malibang may kasunduan kayo sa loob ng maikling panahon upang mailaan ang inyong mga sarili sa pananalangin. Pagkatapos nito ay magsiping kayong muli upang hindi kayo matukso ni Satanas ng laman. So, ibig sabihin, itong tinatalakay natin, binabasa ko ngayon ay para doon sa kapulungan, sa lobo. Hindi doon sa labas. Kasi sa labas, walang pakialam. Kaya si Hodang, marami pa yung ang isang lalaki magkaroon pa ng 3 o 4 na asawa, si babae, vice versa. Ito para sa kapulungan, para maiwasan yung paggawa ng kasalanan. Kasi doon tayo ililigtas doon tayo ililigtas doon sa hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Kaya nga yung bunga ng Espiritu, kung makikita ninyo, na pag nasa atin na yon, wala na yung batas, wala na yung kautusan sa atin, nandun na sa lahat Nandun na. Kung nasa atin na yung bunga ng Espiritu, wala na kautusan. Bakit? Pero mo, nandun na yung pag-ibig, nandun na yung kagalakan, nandun na yung kapayapaan, nandun na yung pagpapahinod. Paano pa magkakaroon ng kautusan? Diba? Wala na kautusan. So, napakasarap na pagka nasa atin na yun. So, dito, sabi niya, pagkatas na magsiping kayo muli upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa kakulangan ninyo ng pagpipigil sa sarili. 6. Ngunit sinasabi ko ito bilang panukala at hindi bilang utos. Nais ko sana ang lahat ay maging katulad ko, binata, walang asawa. Subalit ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa ay ganito at ang iba naman ay ganoon. 8. Ngunit sinasabi ko na sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo, mabuti para sa kanila kung sila'y manatiling kagaya ko. Payo ni Pablo yan Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, magsipag-asawa sila. Kasi masama rin naman kung ipagpabawal mo yung pag-asawa. Turo yan ng diablo, turo yan ng demonyo, turo ng laman. At alam naman natin, may mga reliyon talagang nagbabawal ng pag-aasawa. Dito naman, hindi pinagbabawal. Hindi pinagbabawal yung pag-aasawa. Kaya,
Kung tayo ay walang asawa, pwedeng mag-asawa. Sa may mga asawa naman, at kasalukuyan halimbawa ang sasama, yan, may payo din dyan si Pablo. May sinasabi rin dyan. Sabi niya, at sa mga may asawa ay nagtatagubilin ako, hindi ako kundi ang Panginoon. Para bang lumalabas, hindi ako kundi ang Panginoon. May pagkakataon kasi yun, nung siya ay nakitulad sa tao, yung Kristo o si Yahweh siya. Yung punto dito ni Pablo, hindi naging punto nung siya'y nakitulad sa tao. Kaya sinasabi ni Pablo, sabi niya, at sa mga may asawa ay nagtatagubilin ako, hindi ako kundi ang Panginoon, na huwag hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. Ngunit kung siya'y humiwalay, manatili siyang walang asawa. O, tandaan mo natin ha. Sabi niya, ulitin ko, huwag hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. O, ngunit kung siya'y humiwalay, manatili siyang walang asawa. Kung hindi naman, makipagkasundo siya sa kanyang asawa. At hindi dapat iwan ng lalaki ang kanyang asawa. Let's say, sabihin na natin na yung lalaki ay hindi mananampalataya, wala sa kapulungan. Meron kayong mag-asawa kayo. No, nakilala mo siya by Yahweh, mag-asawa na kayo. Yung lalaki ay manginginom, may bisyo, may sugal, palabarkada. Huwag mo iwalayan. Hindi ba? Kasi minsan, manginginom yan. Nasawa mo na yan eh. Kumbaga, wala pa siya by Yahweh, yan na yung naging asawa mo eh. Di ba? Ayan. May tinuturo ito, mga kapatid, ha? Ngunit kung siya imiwali, manatili siyang walang asawa, kung hindi naman makipagkasundo siya sa kanyang asawa, at hindi dapat iwan ng lalaki ang kanyang asawa. Ngunit sa iba ay ako mismo ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Hindi sinasabi ko rin kanina na yung punto dito, yung pinupunto ni Pablo dito, hindi ibig sabihin na walang espiritu si Pablo o, di ba? Nasa kanya ho yun eh. Ibig sabihin lamang, may pagkakataon, halimbawa doon sa Mateo 19, may turong sabi niya sa 3:9 ng Mateo. Ito ay ang Kristo Sabi niya, 19:3. May mga Pariseo lumapit sa kanya at upang subukin siya at sila'y nagtanong, nayon ba sa batas na paalisin ang isang tao ang kanyang asawa at hiwalayan ito sa anumang kadahilanan? Sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila nung pasimulay lumikha sa kanilang lalaki at babae? At sinabi niya, kaya nga iiwan ng isang tao ang kanyang ama at ina, ibubuklod sa kanyang asawa at silang dalawa'y maging isang laman. Sa gayon, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kahit ang pinagbuklod na ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Nagtanong sila sa kanya, kung gayon, bakit ipinagputo sa amin ni Moises na magbigay ng kasulatan ng pagpapaalis at hiwalayan ng babae? Sumagot siya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ng inyong mga asawang babae. Subalit, noong pasimula ay hindi ganon. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magpaalis at makipaghiwalay sa kanyang asawa, liban na lamang kung pakikipid ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang sino mang nakipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo. Mabigat ko ito. Kasi iniisip lang ng marami, parang simple-simple lang. Pero mo, kinakailangan pala ang ground para hiwalayan mo yung iyong asawa dahil sa pakikiapid. Hindi mo pala siya pwedeng hiwalayan dahil manginginom siya ng alak. Hindi mo pala siya pwedeng hiwalayan dahil kung maligo isang beses sa loob ng isang linggo. Hindi pala ganon.
Ah, di ba? Kasi minsan, lalo na sa kalalakihan, sa dami kasi ng mga babae, talaga namang gusto makatikim ng makatikim. Mm. Kaya hindi naman dapat hiwalayan, hinihiwalayan. Sala, no? Ang dami ho kasing nangyari sa isang taong nasa laman. At tayo, ganun din naman eh. Ganun din naman ang nangyari sa atin. So kaya lang naman tayo nagkaroon ng ganitong pag-iisip dahil nga nung pagtawag niya sa atin. So nung tayo nung una, talagang magulo yung buhay natin. Lahat tayong nasa kapulungan ngayon. Magulo talaga. Talagang magulo. Kaya nga nag-iiba na yung direksyon ng bawat sa atin pagka tayo ay tinawag na at dinala na doon sa kapulungan. Nag-iiba yung sitwasyon. Pero mo, noon, ako lang mo, hindi ko alam na ganun pala yung senaryo na hindi mo pala pwedeng iwalayin yung asawa mo dahil hindi masarap magluto or bungangera. Hindi kinakailangan dahil sa paikapin. Di ba? Ngayon, sino man ang wika ang nag-asawa doon sa hiniwalayan ay nagkakasala ng pakikiapid. Ang tindi. Siyempre, hindi matatanggap ng isang nasa laman yan. Lalo na pagka isa kang artista. Di ba? Uso dyan yung hiwalayan, hanap ng iba, hiwalay, hanap ng iba. Kilalang personalidad, di ba? Nakailang asawa. Doon pa lang, hindi po pwede. Bagay, sabi ko nga sa inyo, mag-iiba talaga yung direction mo pagka tinawag ka na ni Abay Hawa. Hindi mangyayari sa isang nasa laman yung ating binabasa. Kasi ngunit kung siya humiwalay, manatili siyang walang asawa, kung hindi naman makipagkasundo siya sa kanyang asawa. At hindi dapat iwan ng lalaki ang kanyang asawa, ngunit sa iba ako mismo nagsasabi, at hindi ang Panginoon na kung sino mang kapatid na lalaki ay may asawang di mananampalataya at pumapayag itong mamuhay na kasama niya, huwag niya itong hiwalayan. So utos, huwag mahiwalayan yan. Kahit hindi mananampalatayan, huwag mahiwalayan. At kung ang babae ay may asawang di mananampalataya at pumapayag itong mamuhay na kasama niya, huwag niya itong hiwalayan. At kung ang babae may asawang di mananampalataya at pumapayag ng lalaking ito na mamuhay na kasama niya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. So, vice versa. Makilala natin si Abay Hawa, natural na yung ang naging asawa natin, hindi mananampalataya. Lalaki, mapababae. Sabi niya, huwag hiwalayan. Di ba? Paano yung Brad? Kung halimbawa, binubugbog na or nagkakasakitan na, siyempre iba naman yun. Ibang usapan na yun. Di ba? At mayroon namang batas sigurado sa pangtao. Kasi sinasaktan ka na eh. At pagka sinasaktan ka na, ibang usapan na yun. Pwede nang iwalayin yun. Pero mo, baka umabot pa na hindi lamang pananakit, baka patayin ka na yan. Diba, binubugbog ka na. So kaya sabi nga, dapat talaga yung kapatid meron talagang discerning eh. Ala ka namang pambihira, papatayin ka na eh. Di ba? O dapat alam mo. Di ba? Tsaka bibigyan tayo ng karunungan ni Abay Hawa. Magbibigay siya ng karunungan para ating maligtasan yung mga bagay na ginagawa ng panglaman. Gawa na unang panglaman yan eh. Na pero mo, nananakit ka na at darating pa nga yung panahon, yung mga nababalitaan natin na lalaki, pinatay yung kanyang asawa dahil sa selos. Diba? Agapan na natin. Then sabi niya dito, 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal dahil sa kanyang asawa at ang babaeng hindi mananampalataya ay naging banal dahil sa... Hindi ibig sabihin dito na, halimbawa, hindi man natin hiniwalayan. Ibig sabihin yung lalaki na asawa natin o babae na asawa natin eh,
dahil sa atin naging banal na. Hindi. Baka pwede. Di ba? Baka loobin niya ba Yahweh? Pero hindi ibig sabihin na kung tayo mananampalataya, yung lalaki hindi mananampalataya o yung babae, sakop na. Hindi individual ko kasi yung salitang kaligtasan sa kasalanan. Di ba? Pagpalagay na, hindi ka nagkakasala, yung lalaki patuloy sa pagkakasala. Pwede bang naligtas ba siya? Natural, hindi. Di ba? Ganun din, yung babae, halimbawa, o lalaki yung mananampalataya, nagpupuri ka, nagpapasalamat, sumusunod ka sa kalooban ni Yahweh, yung babae na asawa mo, hindi sumusunod. O hindi ibig sabihin na magiging banal na rin yun. Hindi Di ba? Individual lang kaligtasan sa kasalanan. Kasi iba ho yung interpretasyon ng mga reliyon dyan sa talata niyan. Kaya wika hindi pinahiwalayan kasi magiging banal din yung asawa Mali. Mali ang interpretasyon nila. Pwedeng maging banal kung lolobin niya ba Yahweh, di ba? Sa pamamagitan na nakita sa iyo yung pamumuhay na ipinakita mo sa asawa mo, baka pwedeng maging katulad natin. Yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi ibig sabihin na kung ang isa mananampalataya, yung asawa hindi mananampalataya, magiging banal na rin yung hindi mananampalataya sa pamamagitan mo. Hindi ho Di ba? And then, sabi niya dito, sapagkat ang lalaki hindi mananampalataya nagiging banal dahil sa kanyang asawa at ang babae hindi mananampalataya nagiging banal dahil sa kanyang asawa, kung hindi kayo ng mga anak ninyo ay marumi. Ngunit ngayon sila ay mga banal. Hindi rin ibig sabihin dito na yung mga anak mo sa pamamagitan mo naging banal. Paano yung anak mo kung hindi rin sumusunod sa kalooban ni Yahweh? Ang posibilidad ganito. Kung ang isang lalaki mananampalataya, ang babae hindi mananampalataya, huwag mong hiwalayan at baka dumating yung pagkakataon dahil sa ipinakikita mo sa kanya bilang naging ilaw ka, bilang naging asin ka, baka maging mananampalataya at sumunod din sa pag hindi na nagkakasala yung asawa mo, o di katulad mo na siyang banal. Ganon din yung iyong mga anak. Hindi dahil sa'yo, pati yung mga anak mo, ay kung hindi sumusunod yung mga anak mo, paano? Magiging banal ba sila? Parang yung sa Gawa 16, 31, na yung iyong sambayanan maliligtas. Hindi ibig sabihin na isa lang ang mananampalataya, lahat carried na. Hindi individual, bawat isa. Di ba? Sabi nga doon sa Ezekiel, o kahit ang wika si Job, ay naroon, hindi nila mailigtas ang kanilang mga anak, kundi ang kanilang sarili lamang. Di ba? Ngunit kung humiwalay ang di mananampalataya, halimbawa, talagang humiwalay yung hindi mananampalataya, baka hindi talaga nakayanan yung pagiging nakikita niya doon sa kanyang asawa. Kasi talagang hindi magkakasundo yan Yung ending niyan, ang isa ay nasa laman at yung isa ay mayroong espiritu, talagang magkaaway yan. So, hindi talaga magkakasundo. Dumating yung punto, gustong humiwalay nung isa, either yung lalaki or yung babae, so naiwanan yung mananampalataya. Ano ang bili ni Pablo? Sabi niya, hayaan siyang humiwalay. Ayun ang hatol ni Pablo. Kung humiwalay, yung asawang hindi mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Kasi nung unang nasa laman, hindi mo magawang humiwalay. Para bang tinabunan ka ng, sabi nga nila, langit at lupa, pinagsakluban. Palibasa ka, nasa laman, wala siyang tagapagtanggol, yung comforter, wala. Di ba?
Naisip niya, paano ako pag wala na siya? Dami, palibasa nasa laman. Wala siyang kasangga, wala siyang kakampi. Hindi katulad talaga nung meron kang espiritu, magagawa mo. Ayaw mo dahil ayaw mo kay Abay Hawa. Ano magagawa ko? Ayaw mo kay Abay Hawa. Hindi kita pipigilan. Diba? Yun, ganun sinasabi ni Pablo. Ano sabi niya? Hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o ang kapatid na babae hindi dapat paalipin sa gayong kalagayan. Ayun, yung nasabi ko rin sa inyo kanina. Kung halimbawa, umaabot na sa pananakit. Kasi yung nasa laman, matindi yan. Yung merong espiritu, may pagpipigil yan. Kung may bunga ng espiritu yan, hindi mangyayari mambugbog yan ng kanyang asawa. Pero yung nasa laman, 100%, bubugbog yan, hindi lamang bubugbog, pwede pang pumatay yan. Di ba? Pwede pang pumatay yan. Nasa laman eh. Pero yung merong espiritu, may pagpipigil yan. Nandun yung bunga ng espiritu. So, hiwalayan mo. Di ba? O ano sabi ho rito? O ang kapatid na babae hindi dapat paalipin sa gayong kalagayan. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat tayo ay pinawag ng Diyos tungo sa kapayapaan. Yun yung dahilan eh. Talagang tayo nung tawagin ay tungo doon sa kapayapaan. Inaalis tayo doon sa kaguluhan. Subukan ninyo na pareho kayong nasa laman. O gera patani yan. Siyempre, yung isa, pag merong espiritu, yung bunga ng espiritu, andun yung pagpipigil, yung pagiging mahinahon. Andun yun eh. Hindi katulad ng nasa laman, magulo isip niyan. Hati-hati. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, pinagtabihan eh. Yung 5:19 hanggang 21, tapos yung bunga, yung 22 hanggang 23. Diba? Ano sabi? Subalit ang bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. O paano ka papatay ng iyong asawa kung meron kang kahinahunan? Kaya ka pumatay ng iyong asawa dahil ikaw ay nasa laman. Yun din ang sinasabi ko sa inyo kanina bago ako magsimula. Kung meron kang discerning at nakikita mo na yung kausap mo ay nasa laman at binubuyo ka, tantanan mo at inaalis niya yung kapayapaan, yung bunga ng espiritu na nasa iyo. Huwag mo patulan. Kasi pag pinatulan mo yan, pareho na kayong laman. Pareho na kayong laman. Pag pinatulan mo, alam mong binubuyo ka, tinutokso ka. Diba? O di, pag pinatulan mo yan, pareho na kayong laman. Kasi yung bunga ng espiritu, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Hindi mo na napigil yung sarili mo. Diba? Sana ho, may natutunan. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, madali kasing basahin madaling pakinggan. Ang problema pagka yung isa sa pamuhay mo na, doon na ang kabigatan. May papamuhay mo yan kung yung banal na espiritu na sa atin. Pero pagka ikaw ay pretending lang, nagpe-pretend ka lang na meron kang banal na espiritu, hindi mo kaya pamuhay yan. Hindi mo kaya pamuhay. Kasi manggagaling doon sa puso eh. Di ba? Alam natin ang laman. Ano ang laman? Pakikiapid, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away. O yan. Yun na yun eh. Di ba? O gusto kong awayin. Gusto kong awayin.
O bakit? Bakit ka makikipag-away? Kasi ang gusto niyan, nung laman, alisin yung kapayapaan. Ano ba sabi niya? Sapagkat tayo, tinawag ng Diyos, tungo sa kapayapaan. Huwag mo na patulan. Ang level ng meron kang espiritu, mataas. Kaya nga sinasabi niya yun daw aking pag-iisip. Yung aking pag-iisip, sabi ni Bayhawa, ay hindi ninyo pag-iisip. Yung aking mga lakad, hindi ninyo mga lakad. Sabi dun sa mga tao, malaki ang level, napakataas. Kaya nga ang pagkakahaling tulad, langit, lupa. Diba? Ang pagkakahaling tulad kay Bayhawa ay nasa langit, sabi nila. Ang pagkakahaling tulad naman ng laman, ito, sa malayo talaga, ang diferensya, ay meron kang espiritu. Naanto ka na sa kalagayang napakataas, mataas. Bababa ka ngayon doon sa level ng laman. Hindi ba nakakatawa yun? Hayaan mo na lamang siya doon sa kanyang level. Hayaan mo na lang siya doon sa level niya. Hayaan mo na lang. Huwag ka na bumaba. Mataas ka na Mataas na tayo Di ba? Mataas na tayo. Yung kinalalagyan natin ngayon, mataas na. Di ba? Oo. Hindi na tayo yung dati. Kung tayo meron tayong banal na espiritu. Pero kung wala tayong banal na espiritu, yung level nila na nasa laman o nasa lupa, ay pero mong bababain mo yun? Bababa ka na naman, dati na pinanggalingan natin yan Diba? Dati na natin pinanggalingan yan, tapos bababa ka na naman. O, ano pa yun ni Pablo? Ano sabi niya doon sa unang Korinto? 7:15 sabi niya, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos tungo sa kapayapaan. Di ba? Oo. Hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Oo. Dahil tinawag tayo ng Diyos, hindi. Dahil tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Magandang balita ng Biblia Tagalog. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Sana maging aral ito dun sa mga kapatid na tinutokso ng laman, dyablo, gumagawa ng away, di ba? Ng pagkakampi-kampi. Alam na natin kagad, pag may kampi-kampi, gawa ng laman yan. Bahabahagi, gawa ng laman yan. Di ba? So, alam mo na. Kung alam mo na, huwag ka nang bumaba sa level niya, hayaan na lang natin. Meron tayong kapayapaan, siya wala. O di hayaan mo siya doon sa kanyang kalagayan. Tayo manatili doon sa kalagayan ng pagtawag sa atin. Meron tayong kapayapaan. Huwag niyong pilitin o huwag niyong gawin na agawin nung laman yung kapayapaan na ibinahagi sa atin ni Abayawa. Ang hirap kunin yan. Di ba? Ang hirap kumuha nung bunga ng Espiritu, pagkatapos sa isang sandali lamang, hahayaan mo na kunin nung laman. Agawin nung laman. Wag! Sayang. Sayang yung pinaghirapan natin. Di ba? O, sana may natutunan. Ayun. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga anon viewers. Siyempre, sa mga kapatid natin na nasa kapulungan, no? Sister Lori Calderon, Sister Chris Grisola, magandang hapon. Magandang umaga dyan sa iyo. Sister Cristina Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Sebastian Juarez, Carlo Rol, Sister Cristina Juarez, Rosly Bando,
yan ang turo ng mga reliyon, Brad, pag ikaw ay mananampalataya pati sambayan ng maligtas. Sarap ano? Kaso hindi ganon. Ano yun? Naghihirap ka, yung sambayanan mo, pasasa, sa laman, tapos ligtas sila. Pwede ba yun? Hindi ah. Mali yun. Sige po. At loobin po niya Bayawa, bukas ituloy po natin doon sa ating ika-4 na bahagi. May isang araw ah. At rest ngayon, bukas kung loloobin, na 4 na, ano, napakabilis. Rosly Bandojo, salamat din sa iyo, Brad, sa matyagang mong pangaral sa aming mga kapatiran. Ano yan? Bunga noong banal na espiritu ni Bayawa na ibinahagi sa atin. Kasi kung tayo ay sa atin lang, hindi naman natin kayang gawin yung ginagawa natin. Talagang andun si Abaya, andyan si Abayawa. At ganoon din naman sa mga kapatid natin na matyagang nakikinig, di ba? Matyagang nakikinig at ipinamumuhay. Tatandaan ho natin, mga kapatid, yung bawat segundo, yung bawat pitik, nung segundo, pitik ng minuto at pitik ng oras. Yung iba nasasayang eh. Nung una ho kung nasa laman, baliwala, hindi ko naiisip yan. Segundo, minuto, oras. Diba? Yung iba nga nagpapalipas oras pa eh. Sala pala. Sabi ko, yung palang bawat segundo, minuto, oras, mahalaga pala yan. Kasi pagka ho yan nakaraan na at wala kang ginagawa, nakabutihan, hindi ka sumusunod kay Abayawa, yung nakaraan na yan, segundo na yan, yung minuto na yan, yung oras na yan, nagiging araw yan. Yung araw nagiging linggo, at yung linggo nagiging buwan, at yung buwan nagiging maraming buwan, nagiging 1 taon, nagiging 2 taon, na wala kang ginagawa. Sayang. Ang tawag doon, mga naaksayang panahon. Inaksaya mo na yung panahon na ikaw ay nasa laman, hanggang ngayon na nakikinig ka pa rin o nakikinig ka, nanonood ka, inaksaya mo nang wala kang ginagawa. Di ba? Jander Corsiga, Sister Vivian Bandoma, Toda Raba po. Salamat din, sis. Ayan, Sister Lori Calderon. Sige ho, at loobin po niya Bayawa na sabi ko nga, alam niyo na pagka napapag-usapan yung oras, nangihinayang, nakakapanghinayang din. Oo nga, no? Pero mo yung bawat segundo, kung ang iniisip mo, yung buhay dito, segundo, minuto, oras, puro buhay dito, abala ka sa buhay nito. Sinayang mo yung pagkakataon. Samantalang kung yung pala ay sa spiritual mo gagawin, ang sarap. Bakit? Pero mo nag-iipon ka ng mga bagay na ukol sa spiritual. Pagka yan ay tumubo, sabi nga sa inyo, yung salitang kagalakan, yung kapayapaan na hindi kayang bilhin ng salapi, nasa atin, wala na. Ano pa ba ang hanapin natin sa mundo ito? Kasi nga, pagka yung bawat segundo't minuto, oras, naging abala ka sa buhay na ito, hahanap-hanapin mo yung mga bagay na ukol sa mundong ito, mawawalan ka ng kakontentuhan sa buhay, laging may hinahanap, laging may kulang. Bakit? Wala siya Bayawa eh. O di sayang. Sayang yung panahon. Hindi mo naman kaya ibalik yan. Kwentahin nyo yung edad ninyo. Edad natin. Halimbawa ako, 65 taon na ako, no? O kwentahin mo yung
oras na ginugol mo dito sa mundong ito. Ala, at tingnan mo rin yung panahon na ikaw ay nasa laman at panahon na ikaw ay tinawag. At titignan natin na napakaikli na. May isip mo lang ngayon, sana nung pa. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Kasi nung panahon nasa laman, puro kaguluhan. Yung kapayapaan na ating tinatalakay, wala yan. Hindi ko naranasan yung kapayapaan na yan. Ngayon ko lang naranasan. Kaya ako nanghihinayang. Oh, yung buwan ng Espiritu na dapat sana maranasan ng bawat isa atin, pag hindi natin naranasan yan, sayang. Sayang yung panonood, sayang yung pangangaral na napakinggan, sayang. Hindi ba? Gawal, Jeloy Preach. Sige ho. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi, sana naman wag nang masayang. Araw man o gabi, dito po sa mundong ito. Mundo na walang kasiyahan, mundong walang sabi nga ay katapusan ang pagnanasa. Yan o yung mundo dito, mundo ng laman. Hindi natatapos. Hindi natatapos yung gusto ng mundong ito. Ay samantalang yung bunga ng Espiritu, ando na yung kakontentan. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat ng mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama sa ating ito. Muli maraming salamat sa magandang hapon po sa ating lahat.